Hindi lamang sa Western Conference ang mga may init ang laban dito sa playoffs. Grabe din ang mga pangyayari dito sa Eastern Conference, lalong-lalo na nga dito sa naging laban ng Cleveland Cavaliers kontra dito sa Orlando Magic. Halos makapigil hininga din ang naging laban na to dahil sa sobrang dikitan lamang ng score. Pero bago natin pag-usapan yan, ay dito muna tayo sa magiging second round dito nga sa Western Conference. Tapos kasing talunin dito ng Nuggets ang Los Angeles Lakers at masweep nga dito ng Minnesota Timberwolves ang Phoenix Suns ay sila lang aabante dito nga sa conference semifinals. Ito sa pagharap ng Wolves kontra dito sa Nuggets nitong regular season, sa 4 na beses silang nagharap ay meron silang tig 2 beses na panalo. Pero ibahin natin yung usapan lalong-lalo na dito sa playoffs dahil mas lalo nag-iiba yung determinasyon ng mga players na to, lalong-lalo na dahil conference semifinals na ito. Pero ang isa rin talaga sa mga usapan lalong-lalo na dito sa playoffs ay kung sino ang mga teams mas mananatiling healthy hanggang sa dulo. Kumbaga patatagan kasi ito ng mga players. Kung sinong team ang mas healthy ay sila ang malaki ang chance na makarating hanggang dulo. Kaya naman siguro safe to say na nagsisimula na ang mga batang henerasyon dito nga sa NBA. Itong si Anthony Edwards, batang-bata, 22 years old lang. Itong si Nikola Jamal ay 29 at 27 years old. Kaya naman no disrespect para dito sa mga naunang NBA legends kagaya na lamang dito nila LeBron James at Kevin Durant, no? Masasabi natin na talaga malaki din yung epekto dito ng edad sa paglalaro nila ng basketball. Pero kitang-kita naman na kahit may edad na itong sila LeBron at KD ay napakalaking epekto pa rin nila dito nga sa playoffs sa kanilang koponan. Kaya naman dito sa paghaharap ng Nuggets kontra dito sa Timberwolves ay makikita na natin ang mas matinding laban dito. Considering na ang mga pangunahing players nila ay halos mga bata lang din, naman sa tingin ko ay mabibigyan tayo nito ng magandang laban. So balik tayo sa usapan natin dito sa naging laban ng Cleveland Cavaliers kontra dito sa Orlando Magic. Dito nga pala sa naging laban na to, no, halos dikitan lang din na naging score dito sa magkabilang panig. Grabe din ang pinakita dito ni Paolo Banchero na kung saan nakapagtala ng 39 points, 8 rebounds with 4 assists. Halos wala rin ako masabi dito sa mga katambalan niya na sila Franz Wagner at Jalen Suggs. Halos sila kasing tatlong bumubuhat dito para sa Orlando Magic. Gayun din para dito sa Cleveland Cavaliers na kung saan pinangungunahan dito ni Donovan Mitchell na kung saan nakapagtala ng 28 points, 6 rebounds and 2 assists. Grabing opensa at depensa yung pinakita dito ni Evan Mobley sa huling minuto ng laban. Alas siya rin kasi ang nagpa-flip dito ng laban dahil sa pinakita niyang block dito sa huling tira dito ni Franz Wagner. Dahil kasi sa pagkakabutatan niya dito kay Franz Wagner ay nagawa nilang ma-secure ang ikatlong panalo nila dito kontra sa Orlando Magic. Dahilan para maipit ang Magic sa do-or-die matchup sa Game 6. Sa kabilang banda no, naghihintay naman dito ang OKC Thunder kung sino ang makakalaban nila sa paghaharap dito ng Clippers kontra sa Mavericks. Sabi din yung lakas ng mga batang players ngayon dito ng OKC na kung saan sunuip ang Pelicans.